noon pa po gasgas yung pangangatwiran na iyan. Kumbaga, sirang plaka na po iyon. Kung talagang matapang si speaker, wag na siyang magbalat kayo. Wag na po siyang maghunos dili pa. Kasi kung babasahin po natin ang mensahe nito, ako tingin ko dito, ang mensahe nito sa Pangulong Marcos Jr. Po yun ito yung mensahe, di ba? Kung ako ilalaglag nyo dito, ang dami kong alam sa inyo. Ito po yun. Hindi ako papayag na ako lang ang ilalaglag dito. Kapag nagkataon, laglagan tayo. So ang sa akin po naman dito, kung gayon naman Sir Martin, Mr. Former Speaker, parang may kondisyonis pa, di ba? Para bagang, ano ba yan? Akala ko ba? Legal lang usapan dito. Bakit ngayon mukhang ako na Ha? Dali lang. Ngunguso ko rin kayo. May kondisyon. So kung talaga pong gusto niya ng katotohanan dito, gusto niya talaga dito ng pananagutan, at gusto niya talaga dito ng katotohanan, huwag na tayong maghintayan pa ng ganitong mga pasaring. Kung maglalaglagan, maglaglagan na kayo. Hindi po ba? Yun. Okay, sige. So, balikan ko po itong isyong ito sa oras na 8:54 in the morning. Doon po sa mga nakapanood sa kabuuan po ng kanyang video message, sa mga nagtatanong din dito, bakit daw natin siya hindi kapanayamin? Ulitin mo yung ating imbitasyon, Di? Parang ang lambing, ano? Yes, me? Baka sumagot sa atin, me? May imbitasyon ka na ba, Di? Na-replyan ka ba, Di? Imbitahin mo ulit si former speaker. At lahat po ng mga isinasangkot nga din dito. Anyway, yung kabuuan po ng kanyang halos 11 minutes, about 12 minutes na message, yung malaking bahagi nito, sabi ko nga kanina, gasgas na po. Gasgas na ho yan na pangangatwiran o paliwanag. Yung budget process, alam na po natin yan, di ba? Matagal na po na ipaliwanag natin yan. At yung po sinasabi na wala kaming kaugnayan dyan sa mga proyektong yan, matagal na pong katwiran yan ng mga isinasangkot sa anomalya sa pork barrel at sa mga government projects. Kung atin pong babalikan yung mga salaysay ni Bryce, ni Alcantara, ni Bernardo, doon po klaro na yung modus. Bakit ba nagkaroon na po ng contractors? Dati-rati po ang mga mambabatas ay kumikita sa kanila pong mga transaksyon sa mga kontratista sa kanilang mga distrito at mga proyekto. Pero dahil sabi nila, ay sandali lang, mukhang may cut pa yung kontraktor eh. Ako na ang kontraktor. Diba? Naman. At ako pa yung congressman. O, diba? Hitting two birds in one stone. Di ho ba? Ganun po yun eh. Dati-rati po, Dati-rati, kumukomisyon lang may sila. kontratista sila. Oo. Kamag-anak nila. Tama. Alright? Yung iba po ay mga BFF nila. Ngayon, sila na mismo. Kasi nga po, yun na ho yung kanilang ika nga po, ay maliwanag na kitaan. Bakit? O pangungulimbat, di po ba? So yung katwiran na, wala naman kami kinalaman dyan. Ni minsan hindi kami nakialam dyan. At dito, ang budget process, lehislatura, pero may parte yung executive. Di ba? Noon pa po gasgas yung pangangatwiran na iyan. With all due respect again. Ngayon eto, pagkatapos po ng mahaba niyang pangangatwiran doon po sa usapin ng budget process at walang kaugnayan sa pagpapatupad ng proyekto, sa dulong bahagi nito, may sinasabi siya na siya nananahimik lamang noon, pero ngayon siya daw po'y obligado ng magsalita. At dito po, nabanggit niya mga kapatid dito ho sa part na ito, wala na ho siyang nabanggit na pangalan na Chis Escudero, kung hindi po Saldico. Muli po ang aming programa ay bukas sa panig po ni Ginoong Escudero doon sa kanyang mga naunang pahayag na hindi ho naman namin na iparinig sa inyo. Okay, bagamat sa ngayon po sa mga balita, wala pa ho yatang reaksyon ang dating Senate President. Okay, ito po yung latter part ng pahayag ni former Speaker Martin Romualdez. Panoorin po natin, pakinggan po natin.
For months, I chose silence because I believe in our legal system and in the rule of law. But my silence is now being exploited with politically engineered and fabricated narratives. What's even more disturbing, and this is something that cannot be ignored, is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. Ang kasunod po niyan ay yun na pong kanyang panawagan kay Ombudsman. Yun po yung pinakadulo nito, panawagan niya na daan sa ebidensya, etc. etc. Ngayon, ano ang basa mo dito? Ano ang pagkakaunawa mo dito? Sa wikang English ito, Chacha. Gusto mo Englishin ko rin? Char! Oy, pero sa ating mga kapatid na nakatutok po sa atin ngayon, malinaw ha, doon po, ito po yung aking opinion lamang at hindi ito opinion ng ating istasyon. Pero para po sa akin, malinaw na ang tapang ng naging pahayag at parang may gustong patungkulan na sa paggawa ng budget na ito, kung sinasabi ninyong most corrupt budget man yan, hindi pwedeng sa isang tao nyo lamang isisi ito. Ilang beses po niya inulit ang salitang executives dun sa kanyang... Hindi, ang sinasabi ko, Cha, itong portion na ating ipinalabas. Ito mismo. Itong portion mismo na ating ipinalabas. Ano ang basa mo dito? Ano ang pag-aanalisa mo dito? Kagaya na sinabi ko kanina, actually in all summary, dun po sa kanyang mga naging pahayag, kung ituturo nyo ako, sabay-sabay po tayong malulugmok sa kumunoy na ito. In English nga, if I go down, we will all go down. Hashtag sabay-sabay. Lahat tayo. Hindi pwedeng ako lang. At narinig na rin natin po yan ha, sa naging video statement noon ni Zaldico. Naalala nyo po ba? Medyo ganyan din ang statement ni Zaldico noon. Yun ang tingin ko dyan. Ayaw niyang siya lang mag-isa. Dapat lahat tayo. Ang sinasabi ni Zaldico dun sa kanyang statement po na atin din po na ipalabas, I think Monday or Tuesday, ang inginunguso niyang mastermind ay si Ginoong Romualdez at ang Pangulong Marcos. Siya daw po dinadaanan lang ng pera. Okay, yun po yun ha, para lang ho ninyo maalala. Ngayon dito po sa kanya naging statement, ako po dito, hindi ko ito tinuturing na matapang na pahayag. Kasi kung talagang matapang si speaker, wag na siyang magbalat kayo. Wag na po siyang maghunos dili pa. Kasi kung babasahin po natin ang mensahe nito, ako tingin ko dito, ang mensahe nito sa Pangulong Marcos Jr. Mismo ha. Opo. Una, nabanggit niya rito na ako'y nananahimik lang kasi naniniwala ako sa legal system natin. Pero dahil sa aking pananahimik, ika niya, meron daw ngayong mga iminamaniobra na mga sitwasyon para po maggumawa-gawa ng mga kwento kung saan ang mas nakakatawag ho ng kanyang pansin at nakakabahala sa kanya, disturbing ika niya, yun daw pong mga indikasyon na may mga sektor na gusto raw pong gamitin si Zaldico para bumuo ng panibagong kwento. Construct a narrative that serves their own interest. Kasi nga po na-timing din si Zaldico ngayon hawak. Baka may impormasyon siya. Baka meron silang impormasyon na may kumakausap kay Zaldico ngayon para baga, ano ito? Yon, sabi nga niya,
na siya ang gawing scapegoat. Ito po yun, ha? Sabi niya rito, no? Okay. Kung legal process daw po ito, no problemo. Kasi nga, yaman niya, dami niyang pera para kumuha ng pinakamahusay na abogado rito, no? Kung legal process to, demandahan to, ala tayong problema dyan. After all, pag pinag-usapan natin ang usaping legal, kuha ka ng the best na mga abogado at kaya mong, alam mo na yun, ibig ko sabihin. Anyway, sabi niya rito, I will not allow myself to be turned into the scapegoat. And sabi pa niya, no? Sabi pa niya rito, no? If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone, kasama na po dito ang Pangulong Marcos, I will not go quietly and I will not go alone. Hindi ako dito mananahimik na lang at hindi ako papayag na ako lang. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough, I have seen enough, I have heard enough, I know many things about this current administration. Para sinasabi niya, sandali lang ako, lumalaban ako ng legal dito Hinihintay ko yung mga demandang yan. Hinihintay ko yung mga, kung ano man ang inyong isasampa dyan, sasagutin ko. Pero kapag ganito na may binubuo kayong kwento, ito ho yun Pag ganito na ako ang mukhang ilalaglag ninyo dito, laglagan na tayo. Yan po yan, mga kapatid. Ito ho yun ito yung mensahe, di ba? Kung ako ilalaglag nyo dito, ang dami kong alam sa inyo. Ito po yun. At sa nakaraang administrasyon. Ayan, sabi niya, I have heard enough. I know many things about this current administration and past administration as well. And I say this carefully. Ito sinasabi ko ng dahan-dahan. If this matter is to be handled as a legal issue, pinalala niya, then let it be handled legally, soberly, mahinahon daw, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I have no choice but to defend myself publicly as well. So kung baga nagpapaalala siya, sandali lang ang dami kong alam sa inyo. Hindi ako papayag na ako lang ang ilalaglag dito. Kapag nagkataon, laglagan tayo. So ang sa akin po naman dito, kung gayon naman Sir Martin, Mr. Former Speaker, parang may kondisyones pa, di ba? Para bagang, ano ba yan? Akala ko ba legal lang usapan dito? Bakit ngayon mukhang ako na Bakit? Hello? Kung ganyan, edi sandali lang. Ngunguso ko rin kayo. May kondisyon. Sa dulo, ibalik nyo sa legal ang usapan. Huwag dito ngayon na para bagang ako na ang punot dulo nito. May kondisyon. So kung talaga pong gusto niya ng katotohanan dito, gusto niya talaga dito ng pananagutan, at gusto niya talaga dito ng katotohanan, huwag na tayong maghintayan pa ng ganitong mga pasaring. Kung maglalaglagan, maglaglagan na kayo. Hindi po ba? Yun. Ito ho yun. Iyon ang mensahe. Ito ho yun. Kayo nakikinig ngayon sa amin. English po ito. Oo. Pero kung babasahin mo ito, mga kapatid, ng masinsina nga, kaya ako 3 ulit ko itong pinakinggan. May parinig dito. Kaya ngayon, pagkatapos nito, abangan natin. Diba kung ano na ho ang magiging takbo ng kwentong ito. Well,